Sa edad na 9 years old, kayang-kaya ng mang-knockout sa ring ng binansagang si Quadro King. Sabi nga mismo ng mga nakapanood sa kanyang laban, hindi nakakagulat kung siya ang magiging susunod na pambansang kamao. Dito sa Virac at Anduanes, inabutan ng aming team na subsob sa ensayo ang 9 anyos na si Kane o mas kilala bilang Quadro King. Paano ba naman? Sa tuwing papasok siya dito sa Quadro o yung tinatawag nating boxing ring, para bang siya ang naghahari. Napapaligiran din si Kane ng isang ama at mga kuya na pawang boksingero rin. Pero ang talagang pinapangarap niyang sundan ng yapak, ang kanyang idolo na si John Real Casimiro na binansaganding Quadro Alas, ang siya mismong pinagkunan ng nickname ni Kane sa ring. Sana po makatuloy-tuloy ako ng laban para maging malakas ako po, tapos world champion. Gusto ko maabot yung pangarap ko kahit habang bata pa ako. Tingin naman ni Tatay Archie, kayang-kaya ito ni Kane. Ang nakita ko po sa aking anak na si Quadro King, noong una, 2 years old ko pa lang po siya nakitaan ng lakas eh. Hanggang sa sabi ko, nakikita ko yung bata para may lakas hanggang sa sabi ko sa kanya, anak, baka gusto mong maging isang boxer. So sinabi niya naman po sa akin, oo, kaya doon ko na po siya hinubog. Kaya naman, pinupusige niya ang pagsasanay sa bata. Magkakasama sila kung mag-training ng mga kapatid. Unang-una po, yung pag tinitraining ko po sila, dapat magkakasama po talaga lahat kami. Sa oras-oras, minuto, segundo. Ganun po yung malang training namin. Talagang wala po kami pinapalagpas na training dahil sa lagi po silang may nalalapit na laban po. Mahal na mahal ko po siya. Maraming salamat kay Papa na tinuturuan niya kami. Kami ang babawi sa susunod pag champion na kami. Ibibigay ko sa kanyang belt ko. Pero may isang problema na nagbabadyang makaapekto sa mga pag-iensayo ni Quadro King. Yan ay ang lumalalang katarata ng kanyang trainer, ang mismo ama niya na si Tatay Archie. Yung pag tinuturuan ko sila, hindi ko po makita yung suntok ng bawat binibitawan nila. Minsan naduduling ako, minsan tinatamaan nila ako sa braso, tinatamaan nila ako sa shoulder, ganun po. Kaya mahirap po minsan pag nagkaroon ka pala po ng isang gantong sakit na katarata. May posibilidad po nung time na to na nag-abroad po ako. May sumuntok po sa likuran ko. Hindi ko po alam kung sa init or may sumuntok sa aking likuran nung time na yon. Kaya siguro doon po nagsimula to. Pag nawalan po ako ng paningin, parang iniisip ko yung mga anak ko po eh. Paano ko po sila makikita na lalaban pa po? Paano ko po sila matuturuan pa ng maayos? Yun po yung kinakatakot ko sa sarili ko po, yung baka mawala na po yung paningin ko. Palagi namang nakasuporta sa kanyang mag-ama si Nanay Christy. Masaya po ako kasi yun po kasi ang hilig ng mga anak ko. Natatakot po ako sa tuwing binubugbog po sila, pero yun po ang kinahiligan nila. Kaya kung saan po sila, doon po ako nagsusuportahan ko na lang po sila. Pero aminado siya na kung minsan kinakabahan pa rin sa tuwing sasampa sa ring ang mga anak, maging ang kanyang asawa. Mag-ingat lang po sila sa ibabaw ng ring. Kasi yan po yung tinahak nilang pangarap, yung pagboboxing. Kaya mag-ingat lang po sila sa bawat suntok ng kalaban. Bilang isang panganay po, masaya po ako nakita silang nagbo-boxing din parehas ko po na gusto din nilang mangarap na maging world champion katulad ng nila Manny Pacquiao po. Siya ang kuya ni Kane na si Xiaonen na una nang nakasabak noon sa actual na professional boxing match. Ngayon, hindi na siya aktibong pro boxer. Pero
aminadong nasa puso pa rin niya ang boxing. Kung bakit po hindi na po ako pro boxer dahil nag-expire na po yung license ko. Naghihintay na po ako ng mga mag-sponsor sa pag-renew po ng lisensya ko. Kaya ako na mabigyan ako ng sponsor na ma-renew na po yung aking lisensya para makalaban na po ulit sa larangan ng professional boxing. Bukod kay Kane, napag-alaman din namin ang mas bata niyang kapatid na si Miss Mile. Nag-iisang babae sa kanilang pamilya na naghangad na sundan ang yapak ng kanyang mga kuya sa boxing. 6 na taong gulang siya at ang bansag sa kanya ngayon, Wonder Girl. Kaming dalawa ni Kim po. Palagi niya ako tinuturan ng boxing. Kasi po, ginagaya ko rin siya po. Nagsasarabok niya at saka nagpupush up po. Kasi matapang pa ako. Hindi talaga madali ang maging isang atleta sa boxing man o sa iba pang mga larangan. Masakit na sa katawan, masakit pa sa bulsa. Kuminsan, ginagawa na nilang content ang kanilang training sa social media para sana makakalap pa ng suporta. Dumidiskarte rin sila sa training gear. Ang punching bag nila, puno na binalot ng scotch tape. Seryosong disiplina ang kailangan para maging isang atleta tulad ni Kane at ng kanyang mga kapatid. Subalit, hindi rin dapat makalimutan na sila'y mga bata pa rin. Kaya para masiguro na sila rin ay nagagabayan ng maayos, kami na mismong naglapit sa kanila sa Asosasyon ng Amateur Boxers sa Catanduanes. Ay, Coach, ang Iron House Fitness Gym po ay magbibigay sa inyo lahat sa mga anak nyo, kasali ka po, Coach, ng libreng access in a lifetime na po. Para makapag-training naman yung mga bata dito sa gym, anytime, anong araw man, anong oras man, pwede po sila dito. Sa tulong po ng Iron House Gym. Thank you sa Iron House and Thank you. sa Ibrahim sa lahat ng mga. Thank you, Coach. At may munting sorpresa naman tayo para kay Kane. Salamat po sa sponsor. Makakatraining na pa ako dito ng libre. Talagang mas mabibigyan na sila ng maayos na training na mayroong mga angkop na kagamitan. Okay, so ang mga program na pwede pong mabigay ng Iron House Fitness Center Valencia Branch ay unang-una, we have weightlifting and we could do calisthenics din. And in terms naman sa physical sport or combat sport, we have boxing and we have jiu-jitsu. Iron House Fitness Center Valencia Branch is versatile. It's for all. Even though na kahit pa-beginner ka or pro or athlete, kayang-kaya po namin mag-guide kayo. Nagpapasalamat ako sa Iron House and sa lahat ng bumubuo ng team dito sa Iron House. Magkakaroon na po kami ng libreng training at access po dito sa Iron House. At maraming salamat sa lahat ng bumubuo po dito. Ngunit, siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang iniindang kondisyon ni Tatay Archie sa mata. Tatay Archie, wala po sa kapatid mo Rocky Tulfo, bibigay po namin ang 15,000 pesos para po sa pagpapagamot ng inyong mata. Alam po namin na gusto na nyo pong makita ng malinaw pa sa hinaharap yung mga anak nyo na lumaban sa entablado. Unang-una po, ipapasalamat po kay Lord dahil na unti-unti na natutupad yung ng bata na yung mga pangarap ng aking mga anak, lalo na si Quadro King. Idol Rapi, ito po yung ibinigay niyo sa akin pera na to. Maasahan niyo po na maipapadala ko to sa aking mata po talaga. At heto ang hindi pwedeng mawala, ang salo-salo ng pamilya na sagot na rin ang kapatid mo. Ang RC Hotel po maraming ino-offer facilities, amenities, one-stop po dito. No? So kung gusto niyo po ng mga magagandang room accommodations, we have coffee shop, we have restaurant, we have pastries po, the Bakes and Brews, and then yung restaurant natin na situated sa 8th floor, yung turing siya na pinakamataas na restaurant dito sa Catanduanes. We also have gym, we have sky bar, we have function halls, we have music lounges, we have sauna, and meron tayong pool at marami pa pong iba.
pangako ni Quadro King at ng kanyang mga kapatid, umpisa pa lamang ito ng lahat. Po, Idol Rapi, sabi na kayo mo sa akin na tulong. Maraming salamat po. Pangako ko po, Kasa mo. gagalingan ko po walang araw. Salamat po sa tulong niyo sa akin, Sir Rapi. Binigay niyo sa akin tulong. Salamat po. Idol Rapi, maraming salamat po sa tulong na ibinigay mo po sa amin. Lalong-lalo na po sa papa ko na binigay niyo po ng 15,000 papagamot sa mata niya. Kahit sinong atleta, kailangan ng suporta para patuloy na mapagyaman ang kanilang talento. Para kay Quadro King, hangad namin na makamit mo rin balang araw ang iyong inaasinta na World Championship. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.